Happy Lord's Day. Okay, buksan po natin muli ang ating Biblia sa aklat ng Unang Hari, chapter 18. Actually, this is the whole chapter, and mababanggit po natin yung mga verses as we looking this chapter ay madadaanan po natin. So, may mga bagay na dapat po nating malaman regarding this confrontation in the Mount of Carmel. Ito rin ay konfrontasyon sa mga kanyang mga tao. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, minsan pa kami po ay humihingi ng biyaya mo sa pagpapala sa pandinig po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po muli o Diyos, at kami po ay nagagalak na mapakinggan ng salita mo sapagkat ito po ang aming sandigan kung saan ay dito po kami yumayaman ng kaalaman at sa mga spiritualidad na bagay. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so alam po natin na may mga pagkakataon na kung saan ang isang neutralidad ay hindi na option. There is no longer an option pagdating sa neutrality. Minsan hindi na natin pinipili po yun. Minsan naman ang isang pagiging tahimik ay tanda rin ng pakikipagsabwatan. Kaya sometimes, kapag there is an indecision, sabihin, pag-aalilangan, ay lumalabas na ito ay isang pag-rebelde. Ito po yung laman ng aklat ng hari, First King. Ito po ay ating mapapakinggan because ang bansang Israel, sila po ay bumaliktad sa kanilang Diyos at sila ay bumaling sa isang Diyos-Diyosan na ang pangalan ay si Baal. Nag-umpisa po ito sa panahon ni Ahab at saka si Jezebel, itong mag-asawa pong ito. So, ang nangyari, ang mga tao ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Merong mga alinlangan ng mga tao. Those prophets are silenced. Wala nang marinig sa mga propeta. And of course, ang mangyayari ay nagkaroon ng suffering of this land. Kaya dito makikita po natin kung saan nagkaroon ng krisis. Okay? Dito na humakbang ang the lone prophet, yung nag-isang propeta, which is si Elijah. No? At dito natin makikita na itong propeta pong ito ay makikita po natin ang kanyang pagiging boldly, yung kanyang pagiging matapang sa pagsasabi sa mga tao. That's why in verse 21, sinabi po niya sa mga tao, how long? Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? How long will you waver between two opinions? Kaya isa itong panawagan sa kanila. Bilang mga mananampalataya, sometimes dumarating po tayo sa ganitong bagay na nag-aalinlangan po tayo pagdating sa ating mga desisyon. Sometimes you are decided to go to church, pero there are something na nahahati sa ating mga decision. Kaya pinipili po natin yung mga bagay na naangkop na sa pagkakataon. Kaya hindi na natin nasiseryoso ang pagdidesisyon regarding sa unang dapat ang gawin ng Kristiyano, right? Ay of course, tumungo sa simbahan na kung saan ay dito siya matututo at lalago. Okay? Kaya dito sa ating pag-uusapan, Mount Carmel ay naging karoon po dito ng showdown. Okay? Na ibig lang sabihin, merong panawagan para pumili ang mga tao. Kaya
ito rin ngayon ang tanong sa bawat isa po sa atin. This is the same question today. Okay? Na kung saan ay parehas. Kung sino talaga ang iyong Diyos sa araw na ito. Right? Kung sa linggong ito, sino ang Diyos mo? Na ibig lang sabihin, pumili ka kung sino ang Diyos mo. Okay? Papaano ang iyong allegiance sa iyong Diyos? Papaano ka makikisama, tawag sa iyong Diyos? So dito, magkakaroon po tayo ng apat na outline sa ating pag-aaralan. Kaya una yung challenge. Challenge po ito sa bawat Kristiyano. At pangalawa, yung contrast, yung pagkakaiba. And of course, there is a confirmation and applications sa buhay po ng bawat mananampalataya. Kaya tignan po natin, mga kapatid, kung ano ang historical background ng first king under Ahab. No? Sa pamumuno po ni King Ahab. So it means, ang bansang Israel ay napunta po sila sa isang kalalagayan na pinakamababa. Sometimes ganun po ang Kristiyano. Dumarating sa pagkakataon na pumupunta po siya sa kanyang mga choices, which is ito yung pinakamababa sa kanya. Right? Kaya makikita po natin kung saan ang kasulatan ay ipinakita po dito ang kanilang ginawa, the more evil, okay, na sa kanilang kinakaharap. Tandaan po natin, mga kapatid, yung pag-aasawa po ni Ahab to Jezebel, hindi ito political. This is not merely a political. It was theological. Bakit? Kasi pagdating sa pag-aasawa niya doon kay Jezebel, ay nagkaroon tuloy ng importasyon regarding sa worship of Baal, no? Sa kanya nag-umpisa dito nagkaroon ng institutionalized, okay, ng idolatry because dahil sa kanyang pag-aasawa, right? Hindi lang ito political, kundi ito ay tinatawag na theological. So dito nag-umpisa ang mga regarding sa mga panambahan. Dito nag-umpisa ang erection pagdating sa pagsamba kay Baal. Di ba? Yung mga propeta ng Diyos ay they were hunted. Inahunting sila. Okay? Hindi lamang po yun, mga kapatid, kundi ang mga katotohanan ay napigilan. It was suppressed. Those truth. Dahil sa pangyayari. So, ang nangyari sa kanilang kalagitnaan ay itinuring na si Baal ay isa ng Diyos-Diyosan. Why? Dahil sa kanila, alam naman nila si Baal ay isang Diyos ng ulan at kasaganahan. Di ba? He is the God of rain and fertility. So, anong ginawa ng Diyos bilang ganti sa mga taong ito? Ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Ano ang ginawa ng Diyos kay Baal? Imagine, yung ginawa ng Diyos ay shut the heaven. No? Sinara niya ang langit. Because para sa ganitong sitwasyon. Okay? Hanggang 3.5 years na sinara ang langit. Kaya nagkaroon po ng gutom. Kaya itong lugar pong ito, it was devastated by drought. Nagkaroon ng gutom. So, tandaan po natin, mga kapatid, yung pangyayaring pong yun, this is not a random climate change. Hindi ito climate change, kundi ito ay covenant judgment. Okay? Covenant judgment po ito sa mga kanyang mga tao once na sila ay lumapastangan sa kautusan ng Diyos. Kaya there is a covenant judgment. Para sa atin din, mga Kristiyano, may mga covenant judgment. Kaya ang bansang ito ay nagkaroon ng spiritual famine. That's why umakbang si Elijah. Okay?
humakbang si Elijah, of course, nag-iisang propeta at marami po siyang kaaway. So, ano ang magiging dala-dala niyang sandata ng propetang ito? Of course, the word of God. Ang kanyang sandata ay salita ng Diyos. Now, tignan po natin in verse 21, dahil there is a challenge. May mga challenge po dito between them o para sa atin. Kaya ang sabi ng verse 21, how long? Gaano katagal? How long will you hesitate between two opinions? Kaya mga kapatid, merong kasalanan kapag merong alinlangan. There is a sin in indecision. Pag-aalinlangan. Right? Merong kasalanan kapag tayo po ay nag-aalinlangan sa mga gagawin po natin. At alam naman po natin, pagdating sa Diyos ay wala ng pag-aalinlangan because we proved already kung gano'n talas ang salita ng Diyos. Kung gaano katotoo ang salita ng Diyos. Kaya dapat walang pag-aalinlangan ang bawat Kristiyano. Kaya ano ang ibig sabihin po nito? Sa salitang Hebreo, na ang ibig lang sabihin po ito ay limping and hobbling. So ibig lang sabihin, ang Israel ay merong spiritually crippled. Yung yung kanilang spiritualidad ay medyo nagde-decline na, no? Kumbaga sa ay hindi na tama yung kanilang paglakad. So it means divided na po sila. Dumating ang ganong klase at pagkakataon. No? Hanggang sa dumating na tinalikuran nila ang kanilang Diyos. Imagine, tatalikuran mo ang Diyos at idinagdag po nila si Baal sa kanilang paglilingkod. No? Sometimes ganun po ang nangyayari sa ating mga Kristiyano. Dinadagdag natin yung mga Diyos-Diyosan po natin. Kaya ang decision po natin nahahati. Okay? How long? Nahahati ang ating decision. Kaya sometimes there is a syncretism. Na ibig lang sabihin, nagmi-mix na yung katotohanan. Okay? Na katotohanan na merong false error. Di ba? Kaya kapag may decision po tayo at inahaluan po natin at nag-aalilangan na po tayo, ay inahaluan na po natin. Okay? Kaya ang tawag po doon ay syncretism. Syncretism. Yun yung foreign belief. Like Spanish, di ba? Hinaluan yung mga pananampalataya natin, yung paniniwala po natin, ay kumbaga sana na-influensyan po tayo sa kanilang paniniwala at nagkaroon ng mixture. Yun po yung syncretism na tinatawag. Okay? Kaya ang nangyari ay gusto nila ma-identify ang Diyos, pero gusto nila si Baal ang magiging, sila ang magbibigay ng prosperity sa kanila. Nagkaroon na ng hati. Okay? Gusto nila yung kanilang religion na sinapian, basta religion, without any repentance. Di ba? Ganun po ang nangyayari. Okay? Gusto nila, they worship their idols, pero there is no obedience. Ganun ang nangyayari. Kaya halo-halo na. Okay? Ganyan na ang nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi tumatanggap ng Diyos sa ganyan sitwasyon. God does not accept shared devotion. Gusto ng Diyos, siya lang ang magiging allegiance po natin. Siya lang ang laman ng ating devotion. Kaya again, ang kanyang challenge, hanggang kailan ka mag-aalinlangan sa Diyos? Sa Diyos mo, hanggang kailan? Diba? Sabi nga ng mga 10 Commandments na binabasa po natin, kabisado po natin, na wag po tayong magkaroon ng mga ibang Diyos-Diyosan.
Di ba? Minsan pinipili pa rin tayo in the book of Joshua na kung saan ay mamili ka this day, choose this day whom you will serve. Di ba? Ganun lahat ang mga paalala. And even in sa New Testament, ay pinaalalanan po tayo po doon that no one can serve two masters. Okay? Kaya hindi po tayo pwedeng tumayo sa dalawang pundasyon na ating kinalalagyan. Kailangan isa lang talaga. Hindi pwedeng pagsamahin yung Kristo sa kultura na meron po tayo. Hindi natin pwedeng haluan ang katotohanan between truths and trends. Right? Ganun po ang nangyayari. Hindi mo po pwedeng haluan yung pagiging banal mo sa makamundong bagay. Yeah? Hindi pwedeng mag-mix po dito. Okay? Or else, ito ang makakasira sa iyo kung hindi mo gagawin yung tamang choices na pipili mo ang Diyos. Or else, ito ay mahahati ka. Di ba? Kaya again, yung nag-aalinlangan ay ito po ay isang harmless sa buhay ng isang Kristiyano. It is a spiritually fatal. Delikado po ito. Kapag nag-aalinlangan ka, meron kang tinatawag na indecision. Hindi ka makapag-decide. Na lang, Sunday, hindi ka makapag-decide kung pupunta ka sa simbahan or ipagkatiwala mo na lang sa Diyos yung dapat kapalit ng Sunday, di ba? Alam naman po natin po yun. Kung talagang tunay naman nananampalataya ka, ibigay mo yung mga bagay para sa mundo at gawin mo yung nararapat para sa Diyos mo. Kaya malaking delikado po ito sa buhay po ng Kristiyano because God demands exclusivity. Gusto ng Diyos siya lang. Why? Dahil siya ay nag-iisang Diyos lamang. He is a God alone. Ayaw niya nang meron siyang kaaway. Di ba mga kapatid? Kaya there is a silence of conviction. Kaya yung mga tao hindi lang sumagot. Hindi sumagot dahil na-convict sila. Even a word, hindi sumagot ang mga taong ito. Kaya still, yung pagiging tahimik nila talagang lumabas. Bakit kaya anong nangyari? Mga kapatid, bakit anong nangyari? Dahil kapag ikaw ay isang Kristiyano and you are under conviction, kapag walang repentance, tandaan mo, it produce, mapaparalyze ka. Hindi ka natatahimik. Ganun nangyari sa kanila. Hindi sila makaimik. Kaya kapag ikaw ay kinokonvict ka na ng Diyos regarding sa mga bagay, try to repent and come to repent. Kasi kung hindi, mapaparalyze ka dyan. Titigas ang iyong mga puso. Kaya tama po si Elijah. Alam nila, tama si Elijah. Dahil yung kanilang pagkukumpisal ay magbubunga po ito ng it cost of them, no? Cost to them. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang pag-aalinlangan ay hindi po ito neutral bilang isang Kristiyano. It is a rebellion, rebelde. Magre-rebelde po ito. Kapag nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, nag-aalinlangan ka, alam mo nang against sa batas ng Diyos, pero nag-aalinlangan ka pa rin. Di ba? Kaya nagre-rebelde ka kapag dumating ka sa ganyang sitwasyon. Now, tignan po natin yung kaibahan, the contrast. Kaya in verse
1, no, hindi na natin binasa po yun, pero sinasabi po dito. Okay? No, I mean, yung kabuuan po nito. Kaya si Elijah, nag-sit up po siya ng isang nakitang dramatic. Merong drama. Nag-sit up po siya ng isang drama. Imagine, 450 prophets of Baal versus 1. Nag-iisa po siya. Right? Isa po siyang tawag nito, propeta. Kaya sometimes, ang katotohanan na kapag pagdating sa butuan, pagdating sa majority, ay makakapagdepende ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay hindi po yun totoo. Lalo na sa kasaysayan nito. Na marami sila. Total, marami. Dito tayo. Pero hindi po yun ang nangyari. No? Sometimes, it never depended on the majority vote. Di ba? Hindi yun ang totoo. Okay? Tulad nung spies doon sa Canaan, di ba? 12 po yun, pero 2 yung naniwala. Di ba? So, majority, hindi laging pwedeng sandigan. Okay? Kaya, ganun din sa panahon po ni Jeremiah during that time. Nag-iisa po siyang propeta, pero he stood against those false prophets. Di ba? Ganun din po sa krus ng ating Panginoon. Okay? Na karamihan po doon ay sumisigaw that Christ should be crucified. Kaya nga ang sigaw nila ay crucify Him. Di ba? Hindi naman lahat po yun ay talagang kinampihan, kundi mangilan-ngilan lang. Okay? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang karamihan sometimes ay hindi po yan superiority. Okay? Although marami sila, pero it cannot be equal into theological authority. Di ba? Marami po sila. Pero wala naman silang paninindigan about the theological authority. Pero ikaw nag-iisa, still, ikaw pa rin ang maninindigan dyan. Ikaw pa rin ang lalabas po dyan. Ganyan po ang mangyayari, di ba? Kaya tignan po natin yung mga taong ito, although talaga sila ay maiingay, pero tignan po natin between the noise of these people, between the prayer of Prophet Elijah, no? Makikita din po natin kung gaano makapangyarihan. Imagine, ang dami po nila. There are 450 prophets between 1 prophets, di ba? So makikita po natin yung sigaw ng mga propeta po ito sa kanilang Diyos-Diyosan na si Baal. Nakikita po naman po natin, they cried aloud, di ba? Sumisigaw pa nga sila eh. Nagtatalon pa nga sila sa altar ni Baal. Okay? Even dumating yung talagang inihiwa pa nila ang kanilang mga sarili. Magdamag hanggang umaga. Ganun ang ginagawa po nila. So nakikita po natin na ang mga taong ito talagang they are dramatic, they are emotional. Hanggang sa magkaroon sila ng na-exhaust po sila, walang nangyari. No? Pero yung langit, was silensyo ang langit ng pagkakataong kong iyon. Imagine, they are trying to call someone. Na walang sumagot, parang tumatawag ka sa telepono na walang signal. Sumisigaw-sigaw ka, wala namang signal. Okay? Paulit-ulit ka sa sinasabi mo, pero walang sumasagot. There is no connection. There is no other thing. Ganun ang nangyari. Okay? Ibig lang sabihin, ang mga taong ito, yung mga propeta po ni Baal, ay talaga silang walang connection sa kanilang Diyos-Diyosan. Okay? Pero, ang nag-iisang propeta, meron siyang access. Okay? Meron siyang covenant access sa kanyang Diyos. Kaya makikita po natin dito yung kapangyarihan ni
Elijah, kahit ito ay maikli, nakita po natin ang kapangyarihan po nito because there is a reverend ng kanyang panalangin. At higit sa lahat, ang kanyang panalangin ay nakasentro sa Diyos. No? While itong mga propeta na Baal ay nagkaroon pa ng mga hysteria, spectacle, manipulation, pero kay Elijah ay wala nito. There is no manipulation. Anong meron? Anong meron kay Elijah? Okay? Faith. Meron siyang pananampalataya sa isang covenant God. Meron siyang tiwala sa isang Diyos na merong covenant keeping God. Ganun po niya tinitignan ang kanyang mga tao, ang kanyang mananampalataya. Kahit maikli ang kanyang panalangin, pero ito ay punong-puno ng pananampalataya. Walang karugtong na performance na ginawa si Elijah, kundi ang kanyang pananampalataya, bagamat maikli. Okay? Napakaiksi nga yung kanyang panalangin. Okay? Hindi niya na kailangan i-impress ang crowd sa mga panalangin. Hindi niya na minultiply ang mga salita niya. Pero alam niya, ang Diyos ay nakikinig sa kanya. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 7 na do not pray with empty praises like pagans. Okay? Na akala nila ay papakinggan sila ng Diyos. Akala nila dahil sa marami. Tandaan po natin mga kapatid, ang haba ng sinasalita mo ay hindi nasusukat sa isang kapangyarihan ng spiritual na kapangyarihan, kundi ito ay pananampalataya lamang. Kaya naintindihan po ni Elijah. Kaya kung ikaw, isang mananampalataya, alam mo ay buhay ng Diyos. Buhay ang Diyos, hindi mo na kailangan ang mga theatrics na bagay. Hindi mo na kailangan yung mga religious theatrics para lang kunin mo ang pansin ng Diyos. No? Dahil alam po ng Diyos na ang panalangin ng isang tunay na Kristiyano ay nagbibigay ng parangal sa Kanya. Kaya nga, ang panalangin natin mga kapatid, it gives honor, God's character. When you pray, okay, with reverence, it gives honor in God's character. Katandaan po natin. Kaya dito, tingnan po natin. Di ba yung kanyang panalangin? Nag-umpisa po siya. Anong kanyang panalangin? Oh Lord, okay, the God of Abraham, Isaac, and Israel. Na ibig lang sabihin, siya ay nakikiusap sa isang Diyos na merong kasunduan. Yung kanyang binanggit na pangalan ng Diyos, it is a covenant name of God. He is the self-existent, promise-keeping God. Kaya dito niya inangkor ang kanyang panalangin. Dito niya sinandig ang kanyang panalangin. Alam niya yung istorya ng kanyang mga ninuno. Okay? Hindi yung panalangin na kung saan ay walang laman. Kundi ang panalangin po niya ay tumatawag po siya sa isang Diyos na merong covenant keeping. Yun yung kanyang nilapitan. No, ibig lang sabihin, merong bigat ang kanyang panalangin. Merong theological ang kanyang panalangin. Merong substance ng theological ang panalangin. Merong paggalang ang kanyang panalangin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang panalangin po ng isang Kristiyano kapag ay totoo, tandaan po natin, ay dumarating po yan. It approaches God with holy seriousness. Na ibig lang sabihin, yung panalangin ng isang Kristiyano dapat nakasentro sa Diyos.
Bakit? Kasi ito yung goal ng isang Kristiyano na mabigyan ng parangal ang Diyos. Kaya nga yung kanyang kahilingan, ang kanyang tanong sa Diyos ay, let it be known that you, God in Israel, yung kanyang goal na mabigyan ng parangal ang Diyos sa ating mga panalangin. Lalo na kapag sinabi mo that you are a servant, na ibig lang sabihin, ipinapakita natin sa Kanya that He is a God alone. Kaya nga ayaw niya na meron siyang kahati. Kaya ang panawagan, how long? Di ba? Hanggang kailan ka nag-aalinlangan sa Diyos mo until now? Nag-aalinlangan ka pa rin. Okay? Kasi ang concern talaga ni Elijah, yung pagiging supremacy ng Diyos. Ma-reveal ang pagiging supremacy ng Diyos. Diba? May reveal, may labas kung sino talaga ang Diyos. May labas yung confirmation ng salita ng Diyos. Right? Makita niya yung restoration ng tao ng Diyos. Kaya yung kanyang mga drama during that time, lalo na yung maglalabas na ng apoy para tunawin yung mga handog. Okay? Mga kapatid, sometimes ang tawag po dito sa mga ibang mananampalataya ay entertainment. No? Hindi ito entertainment, kundi ito ay revelasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Hindi ito hysteria na nagsisigawan ng mga tao. Okay? Dahil alam naman po natin, God cannot be manipulated, di ba? Hindi pwedeng manipulahin ng Diyos sa anumang lahat ng mga bagay o any volume na pwede mong manipulate ang Diyos. Okay? Samantala, itong mga prophet ni Baal, morning till evening, talagang sumisigaw sila. Hanggang sa dumating yung sugatan nila, ang kanilang sarili. Sumayaw pa sila sa altar ni Baal. Okay? Pero walang nangyari. Simple lang, ang ginawa po ni Elijah, nanalangin lang po siya. It is a simple prayer. That's why, tandaan po natin, ang tunay na panalangin ay nakasandig sa covenant promises of God. No? Hindi sa mga emotional na bagay. Hindi yung siklab ng yung damdamin. Kundi ito ay nakasandig sa mga pangako ng Diyos sa atin. Tandaan po natin na hindi sumasagot sa Diyos sa mga maiingay na mga Kristiyano, kundi sumasagot ang Diyos sa mga tao, sa kanyang mga tao na merong pananampalataya sa Kanya. Okay? Kaya dapat tandaan po natin na walang spectacle na gagawin, kundi makikita po natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, bakit ganun ang nangyari? Bakit ganun ang kahilingan ni Elijah between those yung mga sacrifices? Okay? Kasi ang gusto ni Elijah ay hindi ma-manipulate ng mga tao. Gusto niya ang Diyos ang kikilos sa ganung pagkakataon. Kaya nung bumagsak ang apoy magmula sa langit, ay walang nagawa na trickery ang mga tao. Din nila na-manipulate po yun. Okay? Walang stage performance na nangyari. Okay, kundi it was a demonstration of divine sovereignty. Okay, yung kaganapang Panginoon. Walang manipulation na nangyari. No manipulation. Dahil, of course, lahat dito ay gumagana ang pananampalataya. Okay? Kaya yung pananampalataya po natin, hindi yan pwedeng i-coerce, hindi pwedeng dayain o haluan. Okay? Let your faith, God moves. Hindi pwedeng manipula po dito. Kaya nga si Elijah, hindi niya
hindi niya pinuwersa ang kamay ng Diyos. While this prophet of Baal, talagang ginawa po nila lahat. Okay? Anong ginawa ni Elijah? But just simply, okay, as we pray, nananalangin po tayo because of the revealed will of God. Di ba? Yun lang, doon pa lang tayo tumitingin. Okay? Kaya nung una, in chapter, dito sa ating text, in chapter 18 verse 1, ay nagpadala na ng Diyos ang ulan. Diba? Dahil 3.5 years na nakasarado ang langit. Imagine, no? Yung ganong pangyayari. So, ibig lang sabihin, ang Diyos ay magpapadala ng ulan, and of course, nakita po natin that Elijah was acting in obedience to divine promise. Now, doon siya nakatingin sa pangako ng Diyos. Okay? Saan ba tayo tumitingin? Sa pangako ng Diyos o sa mga bagay na ilusyon lang po natin? Okay? Kapag nanalangin po tayo, kailangan dapat natin paniwalaan kung ano yung pinangako ng Diyos. Huwag nating baluktutin ang kamay ng Diyos. Okay? Sapagkat magbibigay po ito sa atin. Magdadala po sa atin sa pangako ng Diyos in His covenant purposes. Kaya makikita po natin po dito mga kapatid, yung performance ng mga prophet of Baal and the power of God. Di ba? Yung mga propeta ni Baal, naghahanap po sila ng human performance. Di ba? Pero hindi yun eh. Ang kailangan ng Diyos ay yung pagtitiwala sa Kanya. God required trust. Di ba? Kaya hindi na kailangan ng mga outside na religion. No? Insan, naghahanap pa rin. Dito ako dahil dito ako natututo. No? Hindi yun. Dahil ang maling religion mga kapatid ay laging nakasentro sa tao. Always man-centered. Di ba? Kaya ganon ang nangyayari. Kaya ano nangyari dito sa mga propeta pong ito ni Baal? Okay? Walang nangyari. Kahit anong gawin po nila. Pero sa nag-iisang propeta ng Diyos, he trusts God. Trust the power of God. Okay? Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo at nangyari ngayon sa iyo, dahil ikaw ay naging mananampalataya, hindi po yan manipulation ng isang tao. It is come from the effort of God. Diba? Wala namang pwedeng magbago sa iyo, kundi ang Diyos lamang. Okay? Hindi ka naman po pwedeng dayain o dadayain kita para maging Kristiyano. Diba? Hindi, kapangyarihan pa rin ng Diyos ang umiiral. Kaya ipinapakita lamang ng Diyos ang kanyang mga pangako, kung ano ang kanyang mga nireveal, kung ano ang ginawa ng Diyos. Now, sa ating panghuling pag-aaral ay makikita po natin yung konfirmasyon na ginawa ng Diyos. Okay? Sa gabi kung saan ang sacrifice, okay? Dito nanalangin si Elijah. Anong kanyang panalangin? O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel. Merong 3 bagay na makikita natin po dito. Okay? Kung saan si Elijah ay nakikiusap sa pangako ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. He appeals to covenant faithfulness. Kaya nga binanggit niya yung mga patriarka. Ibig lang sabihin, binalikan niya yung mga pangako ng Diyos. Di ba? Hindi siya humingi
na mag-perform ang Diyos ng mga magic, kundi inihingi niya ang Diyos to vindicate His Word. Patunayan lamang ang salita ng Diyos. Di ba? Hindi humihingi si Elijah ng kanyang umaga sa para sa kanyang sarili, kundi ito ay inahanap niya ang glory ng Diyos. Ano sabi niya? That these people may know that you are the Lord or God. Para malaman ng mga taong ito na ikaw ang Diyos. Yun ang kanyang sinabi. Walang reputasyon na binanggit po dito si Elijah about his reputation. Okay? Wala siyang binanggit dito any pride or national pride. Wala. Kundi ito ay divine glory. Okay? Hanggang sa dumating ng pagkakataon na humingi sila ng pagsisisi. Mga kapatid, ang sabi po ni Elijah, and that you have turned their heart back again. Para sila ay manumbalik ulit. Imagine, sa pagkakataong pong iyon, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Pero pinagpalit pa rin nila. Parang mga Kristiyano din po. Di ba? Na pinagpalit ang kanyang kinalalagyan. Okay? Pero makikita po natin mga kapatid, ang goal ni Elijah po dito is about restoration. Okay? After that, bumagsak na yung apoy. Di ba? After ng kanyang panalangin, ay dumating yung apoy. Kaya na-consume yung mga sacrifice, yung mga kung ano yung kanilang inoffer. Lahat po yun. Okay? Yung ba ay accident lang? Hindi. This is a divine authentication. Ipinapatunayan lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Makita nila po yun. Lahat po ng mga tao ay talagang sumubsub sila. Nagpatari pa po sila. They fall on their faces. Kaya nga anong sigaw nila? The Lord is God. The Lord is God. He is God. Bakit ganun? Bakit 3 beses na binanggit po ito? Na ibig lang sabihin, totoo ang kanilang nakita. It emphasizes certainty. Imagine yung pagkakataong po niya na muli silang na-restore sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, dito sa nangyaring ito ay hindi lamang po ito kwento. It's not just an history. Kundi ito ay larawan. It is a mirror. Larawan po ito o salamin po ito para merong ma-expose sa bawat Kristiyano. Hindi lamang para sa kanila, kundi para ito sa ating mga Kristiyano. Para ma-expose yung division, yung divided loyalty mo, yung pagiging hati ang iyong loyalty. Baka wala na. Baka nahati na. Baka nahaluan na yung loyalty mo. Yeah. Ma-expose yung hungkag na dala-dala mong relihiyon na isa kang mananampalataya. Ma-expose ang iyong pananampalataya. Baka walang laman po yan. Okay? Ma-expose yung takot mo na magkaroon ka ng commitment sa Diyos, sa simbahan mo, sa kapwa mo, Kristiyano. Baka takot ka na magkaroon ng verdict sa mga ginagawa mo. Until now, maalingaw pa rin ang hamon ni Elijah sa bawat isa po sa atin. How long? Hanggang kailan?
How long will you hesitate? Baka hanggang ngayon ay nagdadalawang isip ka pa rin na alam mo na mali na yan ay kinampihan mo pa. Pinuntahan mo pa. Okay? Kung alam mo na ang iyong Panginoon mo ay Diyos, bakit hindi mo siya sundin? Why don't you follow Him? Walang dapat partiality. Walang dapat occasionally. Walang dapat emotionally. Sometimes ganun po tayo. Hindi kabuuan. Follow God, holy. Okay? Dahil siya lang ang Diyos. Now, paano po natin i-apply? Ito mga kapatid. Tandaan po natin. Ang Diyos ay patuloy na kinokompronta niya ang isang pusong divided heart. God still confronts a divided hearts. Maaaring hindi mo niyuyukod si Baal. Maybe modern idols abound in your heart. Baka maraming mga idols na mga puso po natin. Ano yung mga idols yan? Marami mga kapatid. Maybe your success, comfort, approval, o mga technology na meron po tayo. Or even the ministry itself. Baka yun yung mga idol po natin. O meron pang mga ibang nakatuntong sa trono ni Kristo. Okay? O ba mayroon pang nakikishare sa trono ni Kristo sa puso mo? Pag ganun, totoong hindi nakatuntong si Kristo sa puso mo. Di ba? Kaya nga merong warning sa bawat isa po sa atin na kapag dumating po tayo sa ganong estado about your lukewarmness. Okay? Tandaan po natin mga kapatid. Half-hearted Christianity is offensive to a holy God. Offensive po sa Kanya po ito. Okay? Kaya kapag merong cultural pressure, tandaan po natin. Pag merong cultural pressure na sumasalib sa atin, tandaan po natin. We cannot define truth. Kaya kailangan maalis po yan. Okay? Sometimes yan po yung nagbibigay po sa atin ng pressure. Kaya hindi po natin ma-define ang mga katotohanan. Okay? Kaya tandaan po natin, tayo po ngayon ay namumuhay na kung saan ang biblical conviction are increasingly marginalized. Diba? Ganyan pa nangyayari. Diba? Kaya doon sa kanila, of course, sa kinalalagyan ng mga taong ito, akala nila yung 450 prophets ay yun na yung tama. But still wrong. Akala nila yung majority ang kanilang sinalihan, ay yun na yung tama. Pero ito yung dapat nating tandaan. We have to stand firm. Diba? Mananatili ka sa iyong paniniwala, sa pananampalataya mo. Mananatili po tayo sa istorya ng reformasyon. Those reform history. Okay? Na dapat yun ang ating tanganan. Natandaan po natin, mga kapatid, yung history ng reformasyon ay siyang magpapaalala po sa atin that one man with scripture, kahit marami kayo, versus sa isang tao na tangan niya ang banal na salita ng Diyos, still, siya pa rin tama. Yeah. Mga kapatid,
Tandaan po natin, yung mga prophet ni Baal, we know that they are passionate, no? Kaya akala nila, tama na yung kanilang kinalalagyan. Bagamat sinsirado ang mga taong to, pero hindi pa rin mapapantayan ang katotohanan. Diba? Sometimes, ang mga tao, kapag alam nila ang simbahan ay very emotional, yan doon ang kaligtasan. No? Kaya mas marami ang mga taong pumapasok kapag ang mga simbahan ay very emotional. Pero tandaan po natin, bilang mga totoong Kristiyano, totoong merong simbahan, emotional cannot save. Di ba? At least, lagi may pananampalataya po doon. Right? Kaya tandaan po natin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, okay? Andito tayo ngayon, alam po natin na we believe that we are in true church, right? Kaya nandito po tayo. Tayo ay naglilingkod, sumasamba sa Diyos dahil ang pagsamba po natin sa Diyos, ang pagsimba mo po dito ay nakasandig sa mga doktrina na alam po natin na siya nagpapatibay po sa atin sa mga revelasyon na lumalabas at nilalabas ng Diyos patungo kay Kristo. Right? Pero kung wala po ang mga yon, malamang ay hindi totoong simbahan po yan. At least, alam po natin kung ano ang marka ng tunay na simbahan. Okay? Dahil alam po natin, mga kapatid, na andito po tayo because alam po natin that we worship God in spirit and in truth, and we know that God answer God-centered prayer. That's why Elijah prayed for God's. Okay? Ang purpose niya ay makilala ang Diyos sa kanila. May pakilala ang Diyos sa kanila, sa mga taong ito. Okay? That God name to be known. Di ba? Parang sa atin din. Ang ating goal ay may pakilala si Kristo. Right? Sa kanila. Malaman po nila na si Kristo, na siya ang tagapagligtas. Okay? Para sa ating pagtatapos, yung fire na pinakawalan ng Diyos mula sa langit, ito ay itunuturo sa cross. Diba? Ano ang implikasyon po nito? Yung fire na bumagsak sa mga sacrifices, it points to the cross. Okay? Because the fire of judgment fell on the sacrifice, not on the people. Doon sa sakripisyo bumagsak ang apoy, hindi sa mga tao. Yeah? Katulad sa atin, saan bumagsak yung judgment? Kay Christ, hindi sa'yo. Anong makikita po natin po dito mga kapatid? This is a substitutionary imagery of Christ. Dahil doon, sa krus ng Kalbaryo, ang apoy ng galit ng Diyos ay hindi bumagsak sa isang makasalanan na katulad po natin.
na nagtitiwala kay Kristo. Okay? Sa Kanya bumagsak ang judgment. Bumagsak kay Kristo. It fell on the Son. Okay? Katulad po ng altar na kung saan ay ibinabad. Diba? Yung altar kasi pinaikutan ng tubig yun, di ba? Ganun po nila ginawa po yun. Pero anong nangyari dun sa altar? It was consumed. Kaya ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. Siyang tumanggap doon sa overwhelming judgment. At doon, He fully satisfied divine justice. Nagkaroon ng satisfaction dahil sa kanyang ginawa. Mga kapatid, Mount Carmel whispers of a greater mountain. At the cross, the ultimate confrontation occurred. Kaya doon sa cross, nagsama ang justice and mercy. Okay? Doon sa cross, nagsama ang galit at biyaya, nag-converge. That's why God, holiness, and love harmonize. Lumabas ang kabanalan ng Diyos at ang pag-ibig niya. Okay? Kaya dapat ang magiging tamang sagot, yun ang tamang sagot na ginawa ng mga tao during the time, they fall their face and confess. Di ba? Yun yung naging sagot po nila. Kaya dapat ganito pa rin ang magiging sagot ng mga tao na kung saan isasigaw na lang ng mga tao na makasalanan that the God is still God. The Lord is God. Yun ang dapat magiging sagot natin, nila, kaparehas ng sagot ng mga tao during the time. Manalangin kita. Salamat po, Diyos, sa exposition ng salita mo sa pagkakataon po nito. Maraming salamat sapagkat tinawag niyo po muli kami. Tina-challenge niyo po kami na maging tapat. There is no division in our heart. Tulungan niyo po kami. Tulungan mo po sila na pilihin ang Diyos. Walang sino man na makakaagaw sa puso po namin sapagkat nag-iisa ka lamang Diyos. Kaya salamat din po, Panginoon, sapagkat lumabas ang aming Panginoon Kristo sa pagkakataon po nito na kung saan ay nakita po namin sa tunay na pananampalataya na si Kristo lamang po Diyos, ang kadahilanan ng aming kaligtasan. Kaya salamat po sa pagkakataon po nito, sa biyaya ng aming salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pamidalayan sa pangalan po ni Jesus.